Pinabulaanan ng DMW ang post na kumakalat na sinasabi ni OWA Admin PY Kauna na makakatanggap ng 150,000 pesos ang bawat OFW na uuwi sa Pilipinas for repatriation dahil sa tensyon na nangyari dito sa Middle East. Ayon sa DMW ay hindi daw ito totoo at ito ay fake news ayon sa kanilang post sa kanilang page at page ng OWA. Pinabulaanan ng Department of Migrant Workers ang mga kumakalat na impormasyon online na nagsasabing may ibinibigay na 150,000 pesos na financial assistance mula sa DMW at OWA para sa mga OFW na hihiling ng repatriation mula sa Middle East. Gayunman, nilinaw ng DMW na bagamat walang 150,000 pesos na ayuda, may mga benepisyo naman para sa mga miyembro ng OWA at kanilang pamilya. Kabilang dito ang financial assistance para sa mga OFW na nasa distress o nangangailangan ng tulong, livelihood at reintegration programs, training assistance, scholarships at upskilling opportunities para mapalawak ang kaalaman at pagkakataon sa trabaho. Nagpaalala ang DMW sa publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga post o video na walang malinaw na pinanggalingan. Tiniyak ng DMW at OWA na patuloy silang nakaantabay para magbigay ng serbisyo at suporta sa mga OFW. Giniit ng OWA na fake news ang impormasyong may 150,000 pesos umano na financial assistance para sa mga Pilipinong magpaparepatriate mula sa Middle East. Paalala ng ahensya sa publiko maging mapanuri sa mga naukuhang impormasyon at huwag maniwala sa mga post o video na walang malinaw na pinanggalingan. Giit naman ng ahensya, bagamat walang 150,000 pesos na ayuda, ang mga miyembro ng OWA ay maraming benepisyo. Kabilang na riyan ang financial assistance sa distressed OFWs, livelihood at reintegration program para sa mga nais magsimula muli sa Pilipinas at maging upskilling. Ito yung kumakalat na video na naging statement ni OWA Admin PY Kaunan. Actually, totoo naman talaga ang naging statement ito ni PY Kaunan or ni OWA Admin PY Kaunan, pero hindi ito latest statement. Statement ito ni OWA Admin nung mga nakaraang repatriation ng mga OFW galing sa bansang Israel. Sa mga uuwi po nating mga kababayan na naapektuhan nitong conflict ngayon na meron tayo, the DMW through the Action Fund will give 75,000. And then po, from OWA, katulad ng binigay po natin sa mga kababayan nating umuwi from Lebanon, we will be providing a financial package, integrated na po dyan, yung reintegration package, we will be providing an additional 75,000. So in total, the DMW and OWA will be giving yung mga kababayan po natin, i-repatriate natin from affected areas from Israel, a total of 150,000 pesos pagdating po dito sa Pilipinas. Pero alam niyo ba na 1.3 billion ang pondo para sa mga OFW? Base yan sa hearing sa Senado. Pwede pa yan sa binabayaran ng mga OFW na OWA membership bilang OFW insurance na just in case may mangyaring ganitong sitwasyon, may makukuha ang benepisyo mga OFW as displaced OFW. Itong nangyayari ngayon sa Middle East ay may potential po talaga lumaki. We support the Chairperson on Foreign Affairs. Tama po ba yung mga nais umuwi ay mabibigyan ng chance ang umuwi? Tama po yun. May mga levels po. May alert level 3, voluntary. Alert level 4, mandatory repatriation. Ang alert level 2 po, UAE, Qatar, Kuwait, Oman. Alert level 3 naman po, Israel, Syria, sa Iran. Meron po bang pondo para po sa repatriation ng mga kababayan po natin? Meron po, 800 million po ang pondo po ng DMW at ang Action Fund po ng OWA ay dinagdagan po natin ng 500 million. Kaya umabot po ito sa 1.3 billion. Sa DFA naman po para sa repatriation ay 1 billion pesos. Yung mga uuwi po dito, anong serbisyo ang posible po nilang makuha? May mga pondo po ang DMW nasa 15,000 hanggang 25,000 po ang inisyal. Nakaantabay din po dyan ang Department of Labor and Employment po natin. Tutulong din po dyan, ika nga, ay yung Department of Social Welfare and Development. Habang may konti pang oras, maganda Mr. President na magtulungan tayo para masigurado na nandyan yung pondo, handa yung gobyerno, at yung mga kababayan nating mangangailangang umuwi ay makakakuha po ng sapat na tulong. Ang nakakalungkot lang sa laki ng mga digits ng pera na yan na bilyones, ang masakit para sa mga OFW dahil nga itinanggi ng DMW at ng OWA na walang 150,000 pesos para sa mga uuwing OFW as repatriated OFW
Ang tanong ng karamihan, hindi ba ito deserve ng bawat OFW na nagbabayad naman ng